Ay, ayan. So, baka si Geraldo, si Kenneth, si Malu, si Ann, si Ann P, Brian, Jay, Fee, Charm, Aaron, Aldrich, magpakita ka na. Si Jonah, Michelle, Roxanne, Anna, Irene, Renz, Nals, Seth, Mariel. Pasukin na natin sila. Yan. Thank you, Roxanne. Thank you, Geraldo. Ayan. Game. So, kumusta muna kayo sa PCI, guys? Baka type naman kayo sa chat kung ayaw nyo magbukas ng cam, pero pwede rin kayo magbukas ng mic to answer. Kumusta naman kayo so far sa PCI? Walang magsasagot. Si Geraldo, gusto mo marinig si Geraldo. Kumusta, bro? Kagigising lang kasi panggabi ako. Ah, talaga? Pero kumusta ka so far sa PCI, bro? Yung hindi ko pa tapos yung week 5. Pinatapos ko pa. Okay. Ano nga ulit yung task sa week 5? Yung anong tawag doon? Sampling Yung email. ah magko-compose ng email. Okay. Sample email, tama. Okay. How about si Cheryl? Kumusta ka sa sa PCI? So far po ngayon nagka-catch up pa lang ako kasi last week nagkanda buhol-buhol yung schedule ko kaya naghabol po ako ng lesson. Kaya nag-start pa lang po ako ngayon sa week 5 so far. Okay. Kaya, opo. Nice. How about you, si Genevieve? Hello po. Medyo may nagkasakit din po kami dito sa bahay kaya naghahabol din po ako ng week 6. Yung week 5 po ay hindi ko pa natapos totally pero nakakasimulan ko na. Okay. Sige. How about si Jess? Guys, kung meron kayong questions Hello. agad, feel free to ano na lang. Okay, go Jess. Ano po, balik kasi ako ng week 2 o week 3 na ako kasi nag-change po ako ng market. Okay. Bakit ka pala nag-change ng market? Parang hindi ko kasi feel yung parang yung subconscious ko kasi is parang nire-reject yung kasi yung market ko first is aesthetic clinics pero ewan ko kahit anong study ko talaga research sa market parang hindi pumapasok sa isip. Kaya Hmm. nag-change lang ako ng yung market na parang close to home. So ngayon yung market ko is food and drinks kasi mahilig talaga ako sa pagkain kaya So, mas na e-commerce mas store. May nagre-resonate. food and- Opo, Shopify yung target ko po yung Shopify DTC na mga food and drinks. Then yung service ko is Meta Ads. Okay. Okay. Sige. Alright. Thanks, Jess. How about si Roxanne? Roxanne? Hello? Kumusta ka Narinig niyo so po? far? Yes, rinig naman. Ayun. Nagka-catch up pa lang po. Kakatapos ko lang ng week 4. Kasi Okay. nag-bulbul din po sa work, tapos nagkasakit din po yung family, tapos recovering. Okay. Sige. Meron ba sa inyo here na may idea bakit importante yung visibility post? Yes Meron po. ba? May... Yes, sino? Sino yun?
Fee? Yes, coach. Hi, coach. Ano ba, magka-camera ba ako? Nahiya Una, ako. para pa naman makita. O, sige na nga. Yay! Finally, humarap ako. Ayun, Yay! visibility post po para maging top of mind ng mga prospect. And sobrang natutuwa talaga ako dito sa PCI na to. Share ko na din. Kasi yan, though hindi pa naman siya, pero sa akin consider as, win ko na din. Kasi tribe na din ako, tapos content ako, nagpo-post ako ng paminsan-minsan lang, alam mo yung pasulpot-sulpot ko lang ginagawa, hindi nga ako consistent po dati. Pero dahil dito sa PCI talagang I'm ready na. And na sabi ko nga sa TL ko na it's proven na it works talaga yung pagpo-post. Kasi may nag-inbound sa akin and sobra akong, sabi ko nga kay TL, at least pinatibok-tibok yung dugo ko. Dugo talaga. Kasi nag-inbound, dalawa. Nag-ano na nga siya, coach, na magdi-DC. Kaso, for some reason, na-schedule yung isa naman, sabi niya, hindi siya yung parang pinaka nagde-decide. So, para sa akin, sabi ko, tingnan mo, konti-konti pa lang naman yung ginagawa kong pagpo-post. Tapos nagko-comment, isa-isa lang talaga ako, hindi ko na napupuno yung tracking ko. Hindi, pero nagbunga na siya. So sabi ko, so that means it works talaga. So talagang sabi ko, sige, I'm ready na. Didibdibin ko na. Kasi iyon. Anong market mo pala? Actually, din, ang pinaka ko talaga, sabi ko, e-commerce, tapos home decor. Pero parang ngayon, kasi since malaki naman yung e-commerce, sabi ko, parang lahat na, basta email marketing po strategy, parang pwede namang jewelry, pwede namang kung ano yung makita, lahat inaano ko na lang siya, coach. Mm, sige. Ganun. Maganda pumili ka rin ng specific market kung e-commerce ha. Kasi Opo. hindi problemahin ah, kung may ibang market na lumapit sa'yo. Pag, Yes. pag nagpo-post ka about that, The reason why we want to focus on one market para ma-call out natin actually yung messaging nila. Meaning, Yes. halimbawa, kung ah kung ang target market mo is e-commerce stores, okay? Mhm. Mas magre-resonate sa kanila lahat ng mga messaging mo or post mo kung e-commerce stores yung Yes yung po. pinopost mo. And if halimbawa makita kasi nila na what do you call this? Na nakikita nila na yung mga tipong solution aware na mga market na makita nila nagpo-post pala to si Fee ng about email marketing. Then most likely titignan or magko-consult din kaagad sila sa iyo even if hindi sila e-commerce store owners so yun yung maganda naman with uh, messaging na dapat focus ka muna kay e-commerce Isa. store owners kasi even if naman hindi hindi mo market yung tina-target mo, pwede pa rin silang lumapit sa and ganun din kasi yung nangyari sa akin before na ang tina-target ko actually before e-commerce store. Okay? Tapos nag-offer ako landing page design for e-commerce. So ino-optimize yung landing page. Tapos nagpo-post lang ako sa stories ko lang to ha. Hindi pa ako nagpo-post sa wall ko masyado. Pero dahil nakikita nung network ko, yung pinopost ko on my stories, naging top of mind ako na, uy, gumagawa to ng landing page. So ibig sabihin, ah ibig sabihin, yung mga effective yung ginagawa ko. Pangalawa, even if hindi ko siya target market, nare-realize nila na si Dominic
pwede palang makatulong sa akin regarding the ano um regarding the problem na meron sila right now. Okay? So that was the time nung ino-offer ko nun yung landing page. Pero right now kasi nasa AI chatbots kami and AI agents. So, yun yung importance lang din ng ano. Parang yun yung naging breakthrough namin pagdating sa other clients namin. Yun. Yes, coach. Ano talaga, important po talaga na-realize ko katulad nito kasi nga dati yun nga nagpapaiba-iba ako ng offer statement ko. Parang nilalaro-laro ko kasi siya. Tapos pero ang ano ko talagang madalas kong inaral is yung Klaviyo. Mm, And yung ang gamit ko po talagang is yung LinkedIn. Tapos yung sa Facebook para lang na minsan magagamit ko siya paminsan-minsan. Iba yung nakalagay doon, parang hindi masyadong specific. Pero email marketing pa din. Kaya mm, ngayon, tinago ko na kasi itong nag-inbound na to, actually wala akong alam about WooCommerce and then may nabanggit pa siyang isang hindi familiar sa akin na tools. Pero inano ko pa din naman, yun nga sabi ko, sige, mag-ano pa din, busy pa rin. And basta sa akin, bahala na. Titignan ko paano ko siya matutulungan. Pero, yun, nagtanong na din naman ako sa kay TL. Pero yun yung natutunan ko na realize. So, kailangan talaga specific rin para targeted talaga yung pinaka-target market and para mas madaling matutulungan sila. So right. yun, tama po kayo. Kailangan talaga kaya pinalitan ko na uli yung sa Facebook ko, pinareho ko na lang siya sa LinkedIn para kasi yung isa Correct. sa Ang hirap LinkedIn, nung ano, Facebook ang hirap gumawa ng dalawang messaging sa Facebook, iba naman sa LinkedIn. po. Meron ako, Kaya po, pang backup lang po yung Facebook kasi ang naman, ayaw ko kasi mag-focus masyado sa Facebook kasi ang daming mga restriction minsan, di ba po? Kaya ayun. oo. Ayun, yun lang. Okay, thank you, Cutie. May question dito si Jay. Ang sabi niya, paano po kapag Shopify seller target mo, pero ang nag-message sa'yo is WooCommerce? Then, iba yung systems na gamit nila, though same lang ang kind of problems. Um, Hindi ko alam exactly, Jay, ano yung problem nila. Baka you can share more about it. Jay, sorry. Ano ibig sabihin mo sa accounting? Okay. I don't think big problem masyado yung yung profit clarity or cash flow kung ang offer mo naman kasi is accounting. So, kumbaga si WooCommerce tsaka si Shopify, I'm sure hindi naman hindi naman pang Shopify lang yung i-check mo talaga doon. It's more of meron kang tool talaga na pang accounting yung i-check mo doon. So baka maliit lang na bagay yon. Pero halimbawa, yung sinasabi mo kasi na paano kung nag-message sa'yo si WooCommerce na client, pero ang offer mo talaga is yung mga Shopify, well, you can recommend naman na mag-offer ka na either for Shopify mismo na platform, or kung halimbawa email marketing naman ang offer mo, email marketing naman is parang hindi kailangan na Shopify lang, hindi parang kumbaga whatever platform, gagana naman ng email marketing. So it's just a matter of studying then yung mga tools na ginagamit nila, kung meron silang specific tools na ginagamit. Pero yung iba naman din, wala talaga pang alam with the tools. So ando doon naman yung opportunity na ikaw yung magre-recommend sa kanila kung ano yung tool na yon. Okay? Hope clear yon, Jay. Meron pa bang may question about yung reason kung bakit importante ang mag-visibility post? Okay?
So, pwede po mag-expand ng target market if similar sila. And I'm used to Amazon and Shopify kasi. Pero I'm thinking I will also add other DTC. Yes, pwede naman mag-expand ng market. Yung tinuturo natin dito sa tribe na halimbawa, dental clinics yung target market mo. Pero may lumapit sa'yo na aesthetic clinic. Bakit naman hindi mo sila tutulungan, di ba? Lalo na kung kaya mo namang isolve yung problems nila. So, the reason lang talaga kung bakit tayo pumipili ng isang market is because we want na maging focus tayo dun sa messaging. Kasi kung halimbawa, marami ng generalist masyado na freelancer out there. And tina-target nila, kunwari, I'm targeting all businesses, business owners. Parang, kumbaga, hindi ka magiging top of mind. Pero kapag sinabi mo na, dental clinic specialist ka for social media marketing, then iba yung tingin sa'yo dahil ikaw yung nagiging top of mind ah, doon sa service na yon dahil meron ka na mismong for dental clinics, okay? So, for example, sa amin, nung nagsimula kami with chatbots kasi, we started with e-commerce store owners. Alam namin na may pinakamalaking problema with na makakatulong yung AI chatbots or sorry, chatbots pa lang that time was e-commerce. Pero ang unang naging client namin was automotive industries. As in yung mga corporate na companies na gano'n. And dahil nga nagpo-post lang kami on Facebook, nagpo-post kami on stories, doon kami nakilala at doon kami na hire actually ng isang corporation na meron silang um, ano to? Sister companies na automotive din. Halimbawa, sina Kia, sina Volkswagen, sina Maxus, sina Honda, sina Isuzu. So, yun yung mga naging clients namin. Pati si KTM pa pala. So, dahil sabi namin, uy, corporation to nahatak namin. Pero freelancer lang kami that time. And then, dahil doon, kinailangan namin maging corporation. Nagpa-ado kami kagad. Ni-register namin yung business namin, then naging accredited kami doon sa company na yon. So, right now, client pa rin namin sila, but not for chatbots anymore. Pero may iba kaming service na in-offer sa kanila na parang may third party kami na hinire lang to fulfill those services na kailangan nila. So, yun, imagine nyo yun, parang dahil lang nagpo-post kami, yung target market namin na e-commerce, hindi naging e-commerce, pero meron palang automotive industry, which is mas malaki pa palang market na kumuha ng service namin. So, yun yung opportunity kasi when we're really posting online, posting on stories, posting on Reels, posting on Facebook, on LinkedIn, Instagram, or TikTok, di ba? So, make sure that you're also doing content on these platforms. Si Eman may question. Sabi niya, sorry, outside sa topic. Coach, sa mga newbies sa AI chatbots, ano ang pinaka-basic na pwede i-offer sa future clients? May advice ka ba sa mga freelancers na gustong Ah... mer... Paano ko ba meron kasi mga available na AI chatbots naman out there. You just have to search. Um, kung gusto mo, message mo message mo na lang ako. May mga i-recommend ako na pwedeng pwede niyong puntahan if ever. 'Yun. So, 'yun. How about si Jay? Okay. Si Jay sabi niya, okay, coach. Dati kasi sinasagot ko, I'm not a great fit kapag hindi sa target. Okay. Pero now I'm thinking if yun problems ang focus ko, then kahit ibang business or platform, basta ganun yung problem, pwede ko na din help. Oo, bro, hindi ibig sabihin na hindi pasok sa, sorry, dahil hindi nyo target market, hindi kagad fit. Okay?
it's really up to you guys kung kung gusto nyo siyang i if serve or hindi. Pero isa rin siyang way of of qualifying your clients. So halimbawa, kung ang target market mo is e-commerce store owners, pero may lumapit sa'yo na kunwari dental clinics. Kung ayaw mo naman kasi talaga ng dental clinics, pwede mo siya ano 'di ba? Ibitawan. I mean meaning pwede mo siya i-refer or pwede mo siyang sabihin na i-decline, bale. Pero kung gusto mo pa rin naman tulungan, why not, 'di ba? So nasa sa inyo pa rin naman yung desisyon na yon, and hindi namin ina-advise din na parang i-reject nyo outright yung mga hindi ninyo target market. Okay? Kasi ano naman parang kumbaga ang reason kung bakit naman natin na gustong mag-focus kayo on one market is para hindi kayo ma-distract sa ninyo, sa when you're helping when you're looking for target market, when your top 100 clients, 'di ba? Sa LinkedIn, nakafocus kayo doon sa target market ninyo. Ngayon, um, kasi halimbawa, nagsascroll ka sa LinkedIn, ay may nakita ko digital marketing agency. Uy, may isa, dental clinic. Pag ginawa natin na mawawala, magiging malabnaw yung messaging ninyo when you're posting online, mga ganon, okay? So, when you're parang gumagawa ka na ng client list mo, yung prospect list mo, yun talaga yung pinaka-value of choosing your target market. Okay? So, hopefully, Jay, nasagot ko yung question mo. Si She, ang sabi niya, what if beginner pa lang? Mas okay po ba na generalist muna? Then, pag beginner pa lang, since ang tinuturo kasi natin dito, sa tribe is really to choose your market, then choose mo, pag nahanap mo na yung market na tingin mo marami sa network mo or sa nakokonektan mo or nakita mong community, nahanap mo sila tapos pwede mo silang connectan, mag-focus ka na doon kasi mas madali siyang mas madali siya. Kumbaga meron na kaming roadmap na tinuro sa inyo, sinishare sa inyo, tapos susundan niyo na lang siya para makakuha kayo ng clients. Okay? Ayaw na namin na mahirapan kayo na kung simula pa lang generalist na kaagad. Hindi yun talaga yung tinuturo ng tribe sa lahat ng freelancers eh. So, meron na tayo parang kumbaga may formula na tayo, meron na tayong roadmap kung ano yung gagawin natin so that we can uh, find our clients immediately. Ayun. Hanapin nyo na lang ako sa Facebook. Facebook.com/Dominic Barrios. Yan. Si Jay, sabi niya, may problem po ako dyan sa top 100. Target ko po, Amazon at Shopify. Pero nung gumawa ako ng top 100, first prospects for cold email, karamihan po, Shopify sellers. Kung kaya naman, kung mahahanap mo na kasi 100 first prospects for cold email is Shopify sellers, okay lang naman, wala namang problema doon, Jay. Kasi ano na yun ibig sabihin, nahanap mo na siya, di mag-focus ka na kay Shopify, di ba? Tsaka mo na lang suyurin si Amazon kung naubos mo kagad si Shopify. Kasi si Shopify, ang dali-daling hanapin nung na yun nung mga sellers nila di ba? Yun. Game. Ano pa? Sinong nakakapagsimula na sa paggawa ng visibility post? Ako, coach, may tanong din ako. Ay, Chris, go. Pati din sa GPT. Tawag nito. Paano masasali yung swipes doon sa GPT?
Kasi 'di ba may 90-day content swipes. Parang gusto ko sana yung mga tone. Hindi necessary kung yung ano talaga nakasulat. Kumbaga, napansin ko kasi doon sa 90-day may parang for example doon na lang sa video yung about Easter, why do eggs crack up a joke, something like that. Yung ganun, parang doon i-feed na lang yung file doon sa GPT. Tapos kung anong pwede doon i-connect agad sa offer then sa 5-step process para maging visibility post. Kasali ba siya doon sa content GPT natin? Mm, wait. Content GPT. Sorry. Alam ko may shinare si Chief nun eh. Hindi ko lang, wait. Tignan ko yung ano ha. And sorry din, Coach, hindi ko pa na-watch yung sa GPT na video, yung na visibility post lang. So baka na-miss out ko yun if ever Ah, na doon nga sa ato, to, second to, to. video. Kasi meron alam ko si tama ba na naka-post yung Tribe Content Creation GPT Oo, sa nagagamit ko yun. Nagamit ko available yun. siya sa 'di Oo. ba share yun sa Tribe mismo sa main group Oo, at meron din sa PCI. at meron din Tapos, sa PCI. Okay. oo, so nagamit ko na siya yung tatlong, yung first three doon is isang long form, tapos yung second and third is short form, tapos yung second may parang Twitter style, tapos yung sa susunod, gusto kong i-incorporate yung 90-day swipes, yung style ng Okay. paggawa ng content, ganun. Oo, pero I don't think nakasama siya sa hindi mo siya kailangan ilagay doon sa content GPT mismo. Pero gagawa ka Mm. ng different GPT for that. Makaibang GPT. Gets? So Oo. hindi iba yung program kasi ni Tribe Content GPT eh. So mas maganda gawin mo siya on different ano. Pero sige, ituturo ko sa inyo kung paano niyo gagawin 'yan. Sino dito yung gumagamit na ng AI for their content? Ako di pa, Coach. Hindi ka pa Chris, hindi ka Doon, pa gumagamit. doon lang sa mga GPTs na bigay ng Okay, ng sige, Tribe. sige. So si Claire sabi, the Tribe content nakashare. Okay. Can we create two segment market po sa target market namin? Like segment 1, small size and founders. Anong reason mo, Jay? Bakit gusto mong gawin ganon? Mimi. Ako, I use Gemini and ChatGPT. Okay, good. Okay na si Gemini kasi may gems siya. Si ChatGPT, okay din dahil meron na siyang projects and same din si Claude, actually. Si, yon ano? Agnes, pag naubos sa ChatGPT. Gemini for graphic designs, exactly. Si Nano Banana, di ba? Ang ganda na. Ivy, may question ka, Ivy? Wala po yung nagtanong ka po kung sino na yung gumagamit. Nag-raise po ako ng hand. Sorry po. Okay, Hindi ko okay. Oh, at least, di ba? Marami na sa inyo. Okay. So, punta muna tayo kay Tribe Content GPT. May lahat, sorry, type 1, kung lahat dito nang nakatest na nung Tribe Content Creation GPT. Ayan, madami-dami na rin. Okay, so, di ba, binigyan na tayo ng GPT ni Tribe, ni Chief mismo. So, dapat wala na tayong excuse para hindi makapag-post di ba? Pero, ang importante pa rin dyan, dapat alam mo, dapat focused ka pa rin kung ano yung target market mo. Okay? So, kunwari, ito, simulan natin dito, di ba? Dapat alam mo pa rin talaga kung sino yung ah target market mo and syempre dapat alam mo rin kung ano yung offer mo. Ngayon kung ano yun, namamangka ka sa dalawang ilog, titirahin mo si um kunwari ako, ang target market ko ngayon, lawyers at saka aesthetic clinics. Pero kung titignan mo yung dalawang yon, hindi talaga siya parehas ng
paano kung i-call out ko yung isa, hindi siya gagana. Kumbaga, yung lawyers, definitely, hindi yan same as the aesthetic clinics. So, ang ginawa ko, hinold ko lang muna si aesthetic clinics. Pero nakafocus ako ngayon kay lawyer. Okay? So, actually, ang iniisip ko nga is baka tanggalin ko na mismo yung aesthetic clinics kasi based talaga sa ang hirap ng dalawa yung tina-target mo. Pero meron naman 'di ba bakit yung ibang companies lahat ng brands tinitira nila, okay? Yun yung difference kasi nila. Yung iba, agency na yon, pero marami na silang clients. Pero tayo, starting pa lang tayo sa freelancing. So kaya ang goal natin, makakuha muna ng first client natin. And that's why gusto natin na focus muna tayo sa isang target market. Okay? So now, here sa Tribe Content Creation GPT, gusto niya alamin ano yung offer, sino yung target market, and then ano yung result na gusto mong ang tawag doon, na ma-achieve for them, okay? So, in my case, iano ko na lang muna ha. Dahil, okay, ayan. So, ito yung offer statement ko kasi eh. So, lalagay ko, ano ba yun? AI chatbots for customer service for law firms or US law firms. I help them capture leads while they sleep. Yan. Yan. So, hindi ko na nilagay yung 5-step process. Hinayaan ko na lang siya na mag-isip. So, ngayon, once na meron na akong ganito, offer statement, gagawa na kagad siya na pwede ko nang ayusin siya. Like, ano yung long form, short form, punchy mini post, not character limited. So, ito muna tayo. Or sabihin ko lang na 3. So, once na meron na akong ganyan, sinagot na ganyan, ayan, most law firms lose clients before the first consultation. Not because they lack expertise, not because their fees are too high, but because they didn't respond fast enough. When a potential client is in crisis, they won't wait until morning. They'll call the next firm that picks up. That's why an AI chatbot isn't just nice to have. It's the difference between landing the case or watching it go to your competitor while you sleep. O, di ba? Ang ganda kaagad. So, inayos na kaagad ni Chief yan para sa inyo. So, bakit ka pa mag-overthink on what content you can put sa social media? Okay? So, ayan. Now, kung gusto mong baguhin yung brand voice, you can also do this and then ilalagay mo na ganyan. Pero ako, actually, kahit ito nga, masaya na ako na ganyan eh, di ba? Pero again, kung may specific brand voice na gustong gamitin, then pwede niyong ilagay yun dito. Okay? May tanong si Eman. Sabi niya, ako in-upload ko lang yung PDF ng offer ko and 5-step process and si ChatGPT na nag-generate na. Correct. Sorry. Dito ba mismo sa content content creation GPT ni Yes po. So, yung ginawa sa week 1 na task, in-export ko into PDF. Tapos in-upload ko siya dyan. Tapos nag-ask na siya kung gusto ko long form and all. Tapos sinabi ko lang gawan ako ng long form and iba't ibang version. And maganda naman yung output. So nakapag-post na ako, meron na nag-engage sa LinkedIn. Meron na nag-like, saka may nag-comment. Okay.
ayos, 'di ba? At least sinesave niyo yung data ninyo na nakuha na ginawa niyo na before, tapos yun na lang in-upload ninyo. So eto, pwede ko naman sabihin, can you create 5 different versions so I can post them for 1 week? Ayan. So kung meron, kumbaga, um, well, ayan, different versions ang ginawa niya. So para kumbaga, meron for long form, may short form, tapos merong ganito. So, at least, pwede mo na kagad iutos sa kanya na, okay, para iba-iba yung messaging, you can ask na gawin na lahat tong ano na to. So, meron ka ng post for 1 week. Tapos, next week, gawa ka naman, different pain point naman yung itutukan mo. Di ba? O kaya different solution or nagagawa ng service mo for this target market, di ba? So, any questions about dito sa Tribe content creation ni GPT? Yung Meron ba sa kayong question? akin kasi, coach, Okay. ayun na, nakapag 3 contents na ako. Tapos, naging paulit-ulit na siya. Like, Okay. yung offer ko kasi is, I help lifestyle and health coaches fill programs using landing pages. Mm. Tapos, ayun yung nagiging core message is transformation. Mm. So, parang tawag nito, nasa-stop ako ngayon kasi yun nga paulit-ulit na transformation. Ngayon, Ah. yung naisip ko is, one thing is kukuha ng for example, kukuha ng latest news about health, latest news about coaches, ganun i-feed ko doon sa GPT, tapos may panibagong content about doon. Correct. Na that is pa rin kasi yung sa pag-watch ko sa visibility post is yung purpose niya is maging para makita ka, at yung pinaka-importante is nandun yung offer. So, Mm. ayun, combination ng kung anong latest news pati nung offer, kasi yung dating mga post ko is yung struggle ko is paano i-insert yung offer, parang content lang talaga siya. Dati yung mga post ko, hindi na-insert ng offer, ganun. Okay. Bakit mo nga naman hindi pinopost yung offer mo? Hindi di ako makapag-isip siguro na paano ma-insert, parang ganun yung idea ko lang about the content is yun, about the content. Hindi ko na i-insert yung offer. Ngayon ko naisip, yun nga, dapat i-attach yung offer. Okay. Sige. So, eto bibigyan ko kayo ng idea ha. Kasi 'di ba meron na kayong offer statement. Pero, syempre, alam niyo rin naman kung ano yung mga solutions na kayang gawin ng service ninyo for your target market, 'di ba? So make sure, halimbawa ako, what are the top benefits of AI chatbots for law firms? Tanong natin ganyan. So merong ganyan na, ayan oh, ang daming benefits kasi niyan. So ngayon, pwede mong halimbawa, ngayong Monday tutukan mo is 24/7 lead capture. Ngayong Tuesday, pwede mong tirahin yung faster response times. Ngayong Wednesday, pre-qualification screening. Tapos, increased client satisfactions. Kumbaga, ang goal mo, himay-himayin mo pa rin yung yung ano yung benefits nung service mo for your target market. Okay? Now, kasi eventually, maiisip nila na, ay, okay pala to si chatbot dahil pag ginamit mo to, magkakaroon ka talaga ng high conversion rates. So, ibig sabihin, hindi magiging
sa ano pa lang sa paggawa pa lang ng content sa AI, iba yung hindi siya parate sa faster response times nakatutok. Hindi siya parate kay 24/7 lead capture. Okay? So meaning, kaya mo siyang i-kontrolin yung input kay chatbot, sorry, kay AI so that mag-produce siya ng different content. Gets? So, example, okay, focus tayo kay, okay, let's restart again. Okay. Okay, yan. So, ang offer ko is AI chatbot so they can capture leads while they sleep, automated client intake, plus 24/7 response. Okay. Let's focus on the higher conversion rates. Conversion rates as a benefit. So, punta tayo kay short form 3 ulit. Kasi kanina, meron na tayo dito na response niya. Ito yon, ganyan. So, ngayon, tignan natin to and i-compare natin. Most law firms don't have a lead problem. They have a conversion problem. A potential client reaches out, hours pass before someone replies. By then, the client has already hired another firm. So, parang kung titignan natin, they respond instantly, book consultations, and turn it before the competition even knows the lead existed. Conversion isn't about persuasion. It's about speed. So, yun. Ito naman, dito naman, it's because of, well, speed yung inaano niya dito eh. Focus niya is watching, parang, kumbaga, getting your leads kagad even if you're sleeping. Sabi ni Jay, if you have a blog about your service that has enough number of posts, you can give it to AI or GPT to analyze your brand. That's correct. Tama naman. Ayan. So, yun yung isang way of doing this. Tapos pwede, kung pwede nyo rin siyang pag-connect. Halimbawa, si cost-effective growth tsaka si higher conversion rates. Ito, tapos ganun. Okay? So, yun yung advantage of knowing all the pain points talaga para at least when you create content, you can use those as inputs. Tapos, para gumawa ng different framework, different output naman si AI for you. Okay? Now, the other naman is, hindi ito. Wait. Ito yung kinukwento kanina ni Chris. The 90 content template and swipe file, di ba? So, ang pwede mong gawin kasi dyan is, pwede mo siya i-copy and paste nga actually. Tapos, okay, try natin kasi hindi ko pa to hindi ko pa to sinubukan, pero dati ginawa ko na to. Pero dahil ito ay mga templates na, let's try playing with ChatGPT. Ay, hindi pala to. Okay. So, sabihin ko lang sa kanya, I have a template here. Help me fill this up given that my offer is AI chatbots and my target market is US law firms. Okay? Tapos, use this template below. Yun, ganun lang.
Ayan, so kumbaga, siya na mismo yung pinapaisip mo din na mag-fill up nung content nung template using your offer tsaka yung target market. Okay? So sabi niya, every time I see a new client booking for AI chatbot services for law firms, my heart does a little happy dance and I go grab a celebratory latte. Tapos, how do you celebrate the wins that come your way? So every time I see, ito sabi niya, my heart feels so full and I take a quick walk to reflect on how many law firms we're helping capture leads while they sleep. So, kumbaga, siya na mismo gumagawa ng different, ano din, di ba? Different versions. So, at least, hindi ka na masyado na mo problema. So, again, use AI to your advantage. Kasi, ito, si ChatGPT lang to. Pero kay Gemini, pwede natin gawin yun. Gemini. Tapos, i-copy-paste ko lang yung prompt ko kanina. Okay? Para lang, tignan natin kung anong difference nung ano niya, output niya. Ayan o. Every time I see a new client booking for our AI chatbot, my heart does a little happy dance and I run a report to see how many hours it will save them. So, parang, kumbaga, if sinubukan mo na kay ChatGPT, naubos mo na yung mga, parang, kumbaga, paulit-ulit na yung style niya, subukan mo naman kay Claude. Then, subukan mo rin kay Gemini. So, malamang iba-iba naman yung output nun. Pero, syempre, kung ganito na yung template, wag mo nang Monday to Friday ito, di ba? So, dapat ibahin mo naman yung, ano. And we have a lot of content na available here. So, halimbawa, ito, video, why I don't, why sub for sub doesn't, sige, hindi ko kasi kabisado yan. So, wag na lang yan. Ito na lang, kunwari. Let's try this. Sabihin ko, use this template. Ayan, sabi lang, missing new clients and increase revenue, you could spend hours cold calling every law firm in the country to see if they're interested. Mali ito. Dapat inano ko. Wait. I-clear natin yung prompt kasi wait. Use this template below for my content. My target market is, are US law firms and my offer is AI chatbots. Yan. Okay. So, ito, mas ano siya. Missing more clients and less admin work. You could hire a new paralegal just to handle all the repetitive questions. Spend your weekends answering the same emails over and over again. Just hope your competitors don't adopt new technology before you do. That, or you could just send me a message and we'll get you sorted out. Okay? So, kumbaga, hindi ka na kailangan although magandang exercise naman 'di ba para sa sa utak natin yung i-fill up natin 'to. Pero with the help of AI right now, parang kung magiging excuse mo yung ay wala akong time to create a content, mas okay na gumamit ka ng AI rather than use that excuse na ay wala na akong time to create content. And when we know that we can alam na natin kasi na kapag gumagawa tayo ng content, we're already connecting with our target market, 'di ba? Nagko-connect tayo on Facebook, nagko-connect tayo on Instagram or LinkedIn. Tapos dinagdagan pa natin na dahil natatanggap mo na yung mga connection nila at nagpo-post ka pa ng mga visibility post
on these social media platforms, syempre, most likely, makikita at makikita nila yung content mo, di ba? And yun yung goal natin kung bakit tayo nagko-connect sa kanila on these social media platforms. So that whenever we create a content, ina-add natin sila na makita tayo sa algorithm nila. Okay? Gets? Clear ba yan, guys? Sabi ni Jay, ang tanong niya is, alin po mas magaling na AI gamitin? ChatGPT or Gemini? Opinion lang po, coach. Depende sa use case. Okay? Right now, ako ang focus ko na gamit talaga si Claude. Nag-unsubscribe ako kay ChatGPT dahil lang parang for 2 to 3 years yata, gamit ko si ChatGPT. Tapos free lang gamit ko kay Claude. Si Gemini, naka-pro ako, pero hindi siya yung pinakamadalas ko pa rin ginagamit. Naka-pro siya dahil sa company namin, yun yung Google na yung gamit namin mismo eh. Tapos si Claude, this year lang ako nag-start na mag-subscribe sa kanya. Pero gusto ko kasi sa kanya, very conversational yung ano niya, yung pag gumagawa siya ng content, kaya niyang mag-Taglish, kaya niya yung English, tsaka conversational. Hindi siya yung mala robot yung content. Pero that's, your personal, sorry, that's my personal preference lang. Ayan. Asking lang regarding sa video po, AI generated din po ba? Okay. Good question, Jose. So, meron namang ibang platforms na can do also AI video. Okay? Pero, sa akin, dahil nasa AI kami, pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Wait. Hindi yan. Hindi yan yung ano ko. Okay. So, recently, may ginoinan ako na content accountability on creating content for videos naman. Okay. And kaya kong gumawa, sinubukan ko before, ito yung ginagawa ko. Pero pag nagsasalita ako, i-record ko pa siya, i-edit ko pa, tapos ang tagal. Oras yung tinatagal na content. Ay, sorry, pag-edit na content. So, sabi ko, go down na kayo. So, sabi ko, parang, ang hassle. Pero that's just me. Hindi ko sinasabi na wag niyong gawin, sorry, na gawin niyo yung ginagawa ko. Okay? Pero sabi ko, okay, let's try AI avatars naman. Okay? So, pag picture ko, kaya kong pasalitain na siya. Pero ang pangit kasi ng boses, ang laki ng bibig, na ganon. So, even voice ko siya, pero still, hindi siya mukhang masaya para sa akin. Yung Silabi hindi ko pa nasusubukan eh. Pero kasi ang gamit ko si Heijen. Okay? So ang gusto ko with with Heijen, gagawa lang ako ng avatar ko, which is ito yung avatar. Dahil parehas kaming puti yung buhok, ganon. And then, nag-picture lang siya. Ilalagay ko lang yung picture doon. Tapos bibigay ko yung script. Di-describe ko yung actions na gusto ko makita sa kay Heijen. Tapos, siya na yung nagko-control kung paano siya mag-animate. Even yung background, lang siya. Nagpagawa lang ako kay Gemini nito. Tama ba kay Gemini? Kay ChatGPT neto. Tapos sabi ko kasi, gusto ko yung TikTok size, gano'n. So, yun na kagad yung yun na yung output. Tapos, naglagay na lang ako ng ng subtitle para at least meron pa rin akong ganyan. Yan. So, mga 1 minute lang usually yung content ko na ganyan. So,
sobrang less hassle for me. So ngayon, lahat ng content ko for Facebook, for LinkedIn, tsaka Google My Business, ginagawa ko lang in one weekend. So yung content na text form lang or long form, pinopost ko, naka-schedule na yon sa isang Saturday. Naka-focus na yun na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, may content na ako. Tapos, inuubos ko rin, gumagawa rin ako ng video content for 1 week. Okay? So, talagang weekend ako gumagawa ng content para hindi siya ubos sa akin ng oras. Yes, sabi ni Norman, very time consuming kasi yung i-record mo sarili mo, edit mo, tapos OC pa ako pag halimbawa nagkamali ako, ganon. So, yun yung yun yung sa akin lang naman yun, okay? So, hindi ko hindi ko binebenta sa inyo na mag-AI avatar din kayo. Kasi iba din yung advantage of speaking in front of the video. Dahil mas magiging confident ka pag nasa harap ka ng video tapos nire-record mo. Gets? So, yun naman yung advantage of practicing your content na mismo sa TikTok. Pero in my case, ang ginagawa ko lang muna right now was, kasi for the longest time, gusto ko talaga gumawa ng content on TikTok. Hindi lang ako marunong sumayaw kasi. So, sabi ko, nung sumali ako ng accountability group for content creation, sabi ko, sige, pupush ko na. Napilitan ako gumawa ng sistema ko for creating content and script at saka editing in just 1 week. Okay? So, natapos ko para kumbaga nung sinubukan ko yung picture, sinubukan ko yung sarili ko mismo yung nagre-record, ang hassle eh. As in, parang kumbaga 10 o'clock ako gumagawa ng recording. Nag-edit ako ng 11. Tapos, mga before 12, dapat ma-post ko na yung video na yon. Kung hindi, na-miss out ko na yung content. If na-miss out ko yon, pwede ako matanggal sa accountability group namin. Sa loob lang din to ng tribe, mga freelancers lang din to. So, you can do that for your AC din para at least ma-push din kayo gumawa ng content. So, 'di ba, at least nagagamit nyo talaga yung AC ninyo for accountability, 'di ba? Yes, it's good for introvert talaga yung mga AI avatars kung yun yung tinutukoy mo, Norman, bro. Sobrang helpful niya for me. So, syempre, ginaganda ko na lang yung 'di ba, yung animation, meaning yung paano mo ipo-prompt 'yon, 'di ba? So, yun. Sino pa may problema dito at hindi pa kumbinsido na kailangan nila ng visibility posting? Meron pa ba? Meron pa bang hindi kumbinsido dito? Or kahit may question lang kayo, guys. Walang may question here. Coach, kailangan po ba everyday? Good question, bro. Hindi naman kailangan actually everyday. Pero doon lang sa accountability namin, kasi yung accountability namin was 100-day accountability sa paggawa ng content. Okay? So, video content. Kaya, ang goal namin was everyday talaga mag-post. Kasi gusto namin talaga ma-build yung habit na yon. Sabi ni Jay, okay lang po ba paulit-ulit lang yung topic monthly sa posts? Okay naman lang siya. Minsan kasi may makikita kang post mo talaga na nagre-relate, yung kumbaga na very relevant siya doon sa audience mo. So minsan maganda na tinitake down notes mo din yung mga engagement ng content mo.
Kasi alam mo in the future na kapag ganitong angle yung ginagamit mo for your post, not the same post mismo, then you can use that para makakuha ng engagement ulit in the future. Okay? So, kapag tinitira ko pala yung pain point ng law firms na nawawalan sila ng leads kapag wala silang chatbot, tapos napansin ko mas maraming engagement doon, then syempre, ibig sabihin, nadali mo kagad yung pinaka pain point nila, 'di ba? So, yun yung titirahin mo parate. Okay? Ngayon, ang gagawin mo na lang, syempre, different angle. Okay? So, sabi ni Jess, 'di ba strict si TikTok and LinkedIn sa mga AI-generated content? May nabasa po kasi ako na sa YouTube, binababa nila yung visibility ng mga AI-generated content at tinatanggalan ng monetization. I don't know if totoo yun. Ewan ko, hindi ko rin sure. Pero ang dami kong nakikita na AI content sa sa TikTok. Tapos, ang daming engagement. So, sa akin naman, hindi ko naman goal yung mag-monetize pa. Pero ang goal ko talaga is, lang muna, ma-develop ko yung habit or yung workflow ko sa paggagawa kasi ng content. So, hindi ako nakafocus kagad sa, sana makakuha ko kagad ng client. It's more of building the habit yung goal ko dito kasi sa paggawa ng content eh. Now, on LinkedIn, paggawa ng content there, like, kasi may text ako na ginagamit din doon eh. So, hindi naman siya video lang. So, kumbaga, yung habit na nagawa ko, meron na akong content na text, meron din ako for video. Okay? Now, yung next na habit na binibuild ko is yung cold emails naman. So, may ibang accountability group na naman yung ginawa ko. So that, mas mas ma-build ko naman din yung habit na yon. Okay? So, yun, I hope na medyo nakikita niyo yung kung paano ako mag-isip with regards to kung ano yung kailangan ko right now, i-build ko to intentionally. Yung paggawa ng content sa text, gagawin ko siya. Tapos, pag kailangan ko naman ng video, ito naman gagawin ko. Now, cold emails naman yung ginagawa ko na for accountability. So that every day, yun naman yung ginagawa ko. Nagpo-prospecting ako, nag-i-email din ako, ganun. So, yun, hopefully, you were able to pick up something dun sa na yan. Sabi ni Jose, pwede kaya po regarding sa ibang topic or strictly sa offer po? Depende, Jose. Well, wala namang ah, ang sabi naman before, when creating content, ang goal mo is to educate, entertain, at saka, ano nga yun? Educate, entertain, and parang pwede ka rin mag-offer, magpa-call to action na ganon. So, hindi siya kailangan na parating about, about, kunwari, AI chatbots. Ako, minsan, ang dinidiscuss ko lang minsan is about customer service, pero wala akong binabanggit na AI chatbot. So, parang, kumbaga, inaano ko. Tapos minsan, yung TikTok, ginagawa ko, naglalaro lang ako ng, alam mo yung mga filters doon? Pang ano lang siya, pang palibang lang. Kasi, napansin ko, pambihira, nung game yung nilaro ko, mas maraming views nung sa TikTok. Okay? So, I'm not saying na game ang i-post nyo sa all platforms. So, it's more of testing talaga the algorithm. So, yun. Hindi naman, Jess, wala naman nababan sa mga AI-generated videos. Oo, parang feeling ko hindi naman.
Huwag kayong matakot sa AI. It will help you out. Correct. What time po better to post in FB or LinkedIn if your target market is US and UK? Wala rin ako masasabi or ma-recommend na na specific time. Maganda is if you've been connecting with your target market and malaman mo kung anong oras na sila nagche-check ng LinkedIn, then doon ka mag-post nung Kumbaga, minire-research mo na kagad sa kanila na, ganitong oras, 8 a.m. pala dyan sa inyo ngayon. So, maganda, 8 a.m. na alam mo na nakakausap mo yung target market mo, then mag-post ka na ng ganong oras, di ba? So, mas mas accurate kung ganon. Ayun. Any other questions, guys? Concerns about posting? Ano yung problema ninyo pag nagpo-post kayo? Meron bang gusto mag-share? Coach, curious ako dun sa shinare mo about benefits. Paano pa kaya tawag nito? Parang more detailed doon sa benefits, like kung baga doon, for example, sa customer service, ganun, tapos parang mas detailed pa doon. Parang yung kagaya sa akin, yung lumalabas transformations. Tapos ayun, parang ganun. Gusto ko mas pang klaseng transformation, ganun. Hindi, wag ka mag-focus sa word na transformation. Oo nga. Iano mo yung ano yung benefit nun for these clients. Benefits. Okay. Okay. So, yun. Wait. Sandali, coach. Send. Yun. Meron pa bang may question? Tama. Guys. Tapos, Ay, sorry. Yes, Christian. Go. tapos di ba yun? Thank you din kasi yung for example doon sa example niya na madaming benefits. Paano kaya laruin kung ganun? Yung for example 9 benefits lang tapos Try mo yung 1 by 1, tapos 2 by 2, tapos 3 by 3, tapos pwede sabayin mo yung 4. So, sige. Oo, pwede din. maraming combinations na pwede mong gawin, laruin doon. Sige. Okay. Michael, meron kang question, bro? Hello po. Good evening. Yung question ko po is not necessarily regarding sa visibility. Yung ginawa ko po kasi, binalikan ko sa umpisa. Na talagang yung first lessons. Kasi ang nangyari, medyo gumulo na yung yung mundo ng aking mga notes. Okay. So hindi ko na nare-record yung mga connections at saka yung mga outreach ko. Okay lang po ba na umpisahan ko uli sa umpisa and then mababasa pa rin po ba yung mga submission ko na sa mga lesson na yon, yung mga previous pa, kasi nasa visibility na ngayon. I'm not sure kung mababasa, pero pwede mo pa rin naman simulan. So wala namang kaso kung simulan. Ang goal kasi natin dito, bro, is ma-develop mo yung consistency. Okay? Okay. So, kung habol ka na lang talaga ng Opo. Huwag ka lang overwhelm masyado. Opo. Thank you po. Thank you. Okay. So, yun lang, guys. If you have any questions about this topic, you can comment na lang dun sa post
about yung sa PCI for week 6. Tapos I'll try to answer all the questions na ibato nyo doon, okay? So, kasi meron nang gagamit ng Zoom and may stage 2 call. So, thank you guys for attending. If you can, guys, can you turn on your cameras? Picture lang tayo attendance. Sandali. Ayan o, sabi ni Eman, nag-restart din sila. So, wala namang kaso doon if you want to restart. Okay. Ready, guys? Open your cams. Smile. Ready? 1, 2. Okay, next slide. Smile pa rin kayo. Okay, 1, 2. And one last. Okay. Wait. Sandali. Okay, ready? 1, 2. Thank you guys for attending. Hopefully, nasagot ko lahat ng mga questions ninyo. Pag may questions kayo about content creation, you can post lang dun sa natin, sa PCI na post, okay? Bye, Thank you po. guys. Bye. Coach.